Hallelujah! Praise be to God. Atong pagpakanugbalik atong buhay nga Dios. Amen! Grabe no? Ang kadaugan ba? The Lord is so faithful. Mutumo na? So faithful yun. Magkinaunsa naman galit ta. But ang testimony gyud nato ba kung unsa gyud kamayo bitaw Ginoo sa atong matag kinabuhi. The commonality of it all si Lord gyud, no? Miski unsang may tabas ato ang kinabuhi. So before I start my before tayo mag-start, no, allow me to pray. Hallelujah. Father God, Lord, we just want to thank you for this morning. We just want to thank you for the victories and the triumphs, oh God, Lord, sa amuang kaigsuunan, Ginoong Diyos. And I know, Lord, daghan pa sa amo, oh God, Lord, nga nakasinati og kadaugan, Ginoong Diyos. Ug kana ginapasalamatan usab namo, Ginoong Diyos. And even, oh God, Lord, sa amo ang mga gipang-agian, aduna may mga kalisdanan. But Lord, you are good. Lord, you are so sovereign, Ginoong Diyos, sa matag usa. Father, ako ang kining ginadala, oh God, Lord, kanimo, oh God, ang mga pulong nimo, Ginoong Diyos. I pray, oh God, Lord, that you open our ears, you open, oh God, Lord, the eyes of our hearts, that we can understand, Ginoong Diyos, oh God. I pray nga ang matag pulong nimo, Ginoong Diyos, mutisok, oh God, Lord, sa maayong pugsanan sa among mga kasing-kasing. And even, oh God, Lord, mupauli man mi, mahuman man kini, Ginoong Diyos, oh God, Lord, aduna kami, oh God, balon, Ginoong Diyos, oh God, Lord, nga pulong nimo. And I pray, oh God, Lord, that it will not just be a seed, oh God, but Lord, mahimo nga motubo kini og mamunga, Ginoong Diyos, sa matag usa ka namo, Ginoong Diyos. And so, Lord, ako ang ginadala usab ang akong kaugalingon, Ginoong Diyos, as your mouthpiece, oh God, Lord. Let your words, oh God, Lord, ang magikan, Ginoong Diyos, oh God, Lord, kanimo, Ginoong Diyos, ang mga pulong, Ginoo. Lord, salamat, Ginoong Diyos, oh God, sa imo, oh God, na dihog, oh God, Lord, sa pagstorya, o dihog sa pagpaminaw, Ginoong Diyos, sa imong mga tinunan. Lord, we seal all this, oh God, Lord, with your most precious and holy blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, asa ang mga hinagiban sa atong mga kasundaluhan? Asa. Asa man ang mga Armalite? Tana, very good, naara. So we are going to base all of our topic today sa Bible, no? So ang ato ang topic karon, because it's still kanang continuous man gud ni siya nga series. Core basics siya sa fivefold. Meaning katong gikan atong kasi kinauna nagwali. Oh, si Pastor Ray, no? Intimacy, and then sunod equipping. And then all of this hangtod nga mahuman ni siya 12 man ni siya 11 di ay di 12 minus 1 makakapastil oo so wrong no. So ang ato ang topic karon, or ang na-assign nga topic, or wala siya na-assign, nipili jud ko dili gipapili mi mo ni nakanindot kay democratic ta, gipapili ang akong napili is ang discipleship, no. Nindot di siya nga topic. Pag moingon ganita nga kisay mga tinunan ni Hesukristo diri. Ayun, ni isa, betaw. Inatuning ko anron, himay-himayon, tinunan bagyat. Tinunan, no? Tinunan. So, nga to alang buhaton karon is that we all base this in the word of the Lord, yet at the same time, nga po tayo mga gipang-research, abi palang wala tayo Google, no? Pero, ang nakaninot lang ani, again, ato lang siyang i-base tanan yun sa kanabitaw, nangayod ya po ko wisdom ni Lord, no? Tabangi yun in town ko nga. Wala ko maabla dari nga dili imo, no? So pinakauna nato nga ato ang tukion is ang Juan 8:31. Direta. Paklia. Okay, John chapter 8 verse 31. So that's our key verse for tonight. Ay tonight para unya, today para karon, no? Anak na sidza. Ang saragod niya ay. Ga podcast pagod. Oh, di ba? Podcast tonight. John chapter 8 verse 31, ano mo? Ako pa. Paghuwat mo na ako, ha? Hintayin niyo ako. Okay. Ito, verse 31. Basahin ko lang, ha? 8:31, where art thou? Ayun. Kani, igo jutaan ni. Labaw na dyan yung gawali diri. 8:30. Ayan, ano na? Then si Jesus mo nagingon ani. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my, usa daw? Indeed. Kung usa daw mo,
mutuman or muabay ta sa iya ang pulong mga tinunan day taniya. Hallelujah. Kasi kaya mga tinunan dire. Tuman bata. Ayan. Wala pa tanan, no? Mo tong gi-discuss last time nga. Naanatay maturity sa uban nga areas, din wala pa sa uban. That's why we also need to know this and discuss about discipleship. So, ningon siya nga kung atong itumanon ang pulong or if we abide in His Word, or siya mismo, no, si Jesus mismo niingon, you are disciples indeed. Now, naaputay, supporting verse diri sa John chapter 14, verse 15, 14, 15. Okay, kasi pwede makabasa. John 14:15. John 14, Dayon, ampak dayon sa verse 23 ah. Okay, go. John 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang ako mga sugo. Sa 23, si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, o ang akong amahan, o ako, muana og magpuyo diha kaniya. Amen. Hallelujah. So nakita natin so ang connection ba? Ang connection sa kung magpabilin di ay ta sa iya ang pulong or mutuman ta sa iya ang pulong, usa ta katinunan yet at dayon pagkahuman ingon pagid siya nga kung atua po di ay tumano ng iyang sugo, nahigugma di ay ta sa iya. So nakita ninyo ang kuan dili siya ingon pamugos. No? Walay pagpamugos, no? Kay kung ikaw estudyante ka magpa-enroll ka dili man ang maestra may mo pa-enroll. Dili ti unang ti ka og kuan, wala baya di ba? Ikaw mo adto mismo sa eskwelahan magpa-enroll kay mo eskwela para naa kay makatunan. Tinuod dili. Okay, same siya sa unsay ginaingon diri ni Lord. Nga kung mahimo ta nga tinun-an niya mutuman ta sa iya ang pulong and at the same time nag-express din siya paghigugma sa iya. And mo to nga ningon siya, diri sa English, no, King James Version, ningon siya nga, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. So the key word there is that, when we have His commands, dayon dili lang taman kay naa lang sa ato, but ingat mo siya ato ang i-keep. Masa na i-keep? No? Ato taguan. So, for example, ningon si Lord nga kanang forgive. Nag-forgive ka karon. Kay dito kay moving ang kuan ni Lord karong Sunday, grabe, nag-forgive jud ka, nani ka sa altar. There's nothing wrong with that. Pagkasunod adlaw, asa ang forgiveness. Nawala ang forgiveness, wala nakip. Asa na siya? Wala nataguan. Oo, pag-abot sa balay, nakitaan man imong nang, oh, sus, gini oh. No, ana dayon. Nga naman, wala nakip ang word. No, asa naman? Tulungan nyo nga ako na wala yung pakiko sa iyo eh. Hanapin natin. Bitaw? No, pwede manggod kayo ta because we constantly change. You know, but the word of the Lord won't. That's why we have to go back. That's why we have to abide. Kaya kita mga dilulu kita, nabiruan nyo ko. Mga dilulu kita. Diba na yun ng every month? Makarelate ang mga girls, ani. Ng mga dilulu tayo eh. Pero, niingon si Lord, if anyone, no? He who has my commandment, pwede gid kayo nga, kaning, miski ako, makaana ko, hawd na kay tadri. Hawd na pud kay tadri, pero kanang pag, ang pag-aplika, ang paglikan, diya man ta madamag. Pero nagingon ang pulong sa Ginoo, those who keeps good. Meaning to apply it, not just here, internalize and then process, but to actually apply the word of the Lord. And I'm not just telling it to you guys, I'm also telling it to myself. Ningon po si Lord sa, ako lang basahan niya, 1 John chapter 5, verse 3. Pagkuha ko na ko ano yung mga verses na niya, ko, Lord, grabe ka naman, kumakaigo ka. Nauna dyan ka. Kaya na naman dira, 1 John 5, verse 3. Are you there? Loto na sa alin. Okay. 1 John 5:3. Ingon siya, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not
burdensome. Dili siya lisod. Pero maginag-lisod-lisod. No? Oh, kana buta unod ba nga dili lagi, no? Patingon siya diri mo kuno ni ang gugma sa Ginoo. Nga ato ang sa daw? Sa Bisaya? Tumanon. Adunay pagtuman. Adunay paglikang, no? Do makaingon magyutang nga naay mga rasonitis, excuses and all that, pero the word is the word. Pwede nato ma-justify ato mga sala, ato ang mga pagkadautan nga ana nato pakyas, pero pag define dai ni kuya atong sa diha, dautan. Dautan di ay ito. Dili mag-justify pag na bago kay word, na bago kay trauma. Wala na gi-devalue ha, naagid na. Pero ang pulong po, maupo di siya. Like, wala bitaw kung ikaw, maupo na, dili ko mo change. Ikaw kay, kuhan man ka, kanang changing man ka. And that's the amazing part here because the word of the Lord never change. Mula ginakanilun. That's why nagsigigid siya ingon sa iya ang mga tinunan sa patag sa ato that we abide. Nga magpabilit ta. And dili gyud guarantee, sama to gingon ni Pat, dili guarantee ang tumo, dili po guarantee ang imo ang unya. Kung karon na kunsaran ka, unya makatagbo ka og kuan, diingon nato nga sitwasyon na maunsa man dayon ta. Abide in the word, abide in the word. Dahil mapandol at siya. Nada ni gawas nga kuan, no? So we don't know. That's why lifestyle dapat ang pag-abide sa word good. Lifestyle, dai. No, lifestyle dai siya dapat. Dito sa Luke chapter 6:46. Lucas 6, na nag-gets na ito nato so far. Manira taron sa kuan ha, ato ra ning hiwaon ning kuan. Pagka disciple, pero kaniya to sa ning hisgutan anong na ni Sidza. Kuya sa ko Lucas oy, 6:46. Sige, kasi makabasa. Kani gid boy na agtang kuhan ni time pa daw. Sige. Ay, ikaw ma'am siya. Basa. Raya. Sige, biskuit. Sige. Away. Lucas 6:46. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Aray ko! Aray mo! No? O tawag mo. Mura bag mama ba kung tawag-tawagang mama, ano ba ka mo itong ako? Dito ka ni teacher. Sige, to ano teacher. Dito ka muli sa... Anyways, no, tinuod. Nga nung atwado siyang tawagon nga Ginoo, kada pa dyan. Suko dong. Ngumong siya diri, di bitaw. Dili si Lilit. Dinadamay talaga yung nanay mo. No, ingon siya diri, and do not do the things which I say. Ang mama bitaw, mga ginikanan bitaw, no, dili matuman ila ang sugo. Babili mo, pakpak ba na? Mamunal yun, di ba? So, it's the same bitaw kang Lord. Lumayan kang Lord, you are my Lord and my Savior. Murag nalimot ka, murag Savior, yun si Lord. Sorry. Ang pagka-Lord, murag nawa na Jude, no? Kay, na naman, buot man ta. No? Lord, puta sa itong, ayun lang na, Lord, kanilang Lord. Surrender this one, ayaw lang ni Lord, kanilang Lord. Unya na Lord. Unya, bitaw. No, dili ko Lord. No? Moingon si Lord sa ito, abang nga, dili gid ko ang Ginoo sa imo ang kinabuhi, or dili gid ako ang naglingkod sa trono sa imo ang kasing-kasing o kinabuhi. Kaya nga naman, dili man siya ang natuman, kita man. Hello? Dili to ako si Lord to. Parehara ta diri na agtang. So, mao na siya ang ato ang mga verses that we need to know that we have to keep the word and we have to abide and we have to apply. That's biblical. And then, kani personal testimony ni nanay ka na bitaw, mabadlungan ka ba? Ma-rebuke bitaw ka, ikarag yung igo, yun rin bitaw, sumbag, yun sa kuto-kuto, bitaw nga pagkawali lang. Lamari ka na ito ang kuwando rin dapita, Kuya GM. Huy, shout out. Shout out. Oo. Sakit kayo sa kuto-kuto, bro, dito. Hilas, mura po po. Hello. No nga naman. We need that. May kinahanglan tayo. Kung
unang tira, unang tira sa pulong, sakit, di kuto-kuto ka, but the more that you actually dwell and then abide in the word, dito na to ma-appreciate, dito na to masabtan. Now, we really need those kinds of word of the Lord. Pagbadlong ba? Kaya walay pagbadlong, abura, yung kagbalong nga kanang iburot ba rin, wa na, tuwa na sa taas. No? The obedience and the yieldedness and application matters to God. Importante saya. Dili importante saya ang gift, ang skills. Nga naman, di man ito niya gikan. Dili siya ma-surprise sa mong gift. Wow! Wow! Das siya tingog. Wow! Lami anointed kay siya masayaw. Wow! Inapali niya mo hilak ang tanan. No. Kagikan mo na niya. He's not surprised. Dili mo siya, lo, grabe, ang glory. Ang kahayag. Diba? Dili man siya. Gikan na niya ang kahayag. He's the source. O if utukan ka, if maay ka diri, maay ka sa kwarta, those skills, that intellect, hindi na surprise si Lord, anak, bahala na kang medal. And I'm not devaluing your pagpaningkamot sa school. But that doesn't matter compared to abiding in His Word. Regardless of pila na takatuig na nalagad, regardless of pila na ka-anointed nga kanta, nga pagpamuhat, regardless of pila ka gibaptize, regardless of that. Pero kung wala'y paglikan, it's not complete. Hindi siya kompleto. So yes, we can operate in the gifts, that's also important. Pero kung kimpang ba, no, dili gid siya, kana bang maitsura. Kung kimpang, kung gifts lang, pero walay fruits. Walay fruit. Walay laing fruit, dili makupa, dili santol, dili rambutan, dili marang, dili pod, durian, fruit of the Holy Spirit. No? The obedience and yieldedness yun, and the application matters to God. Nga nang nakaingon ta, ato ta sa Mateo City, 20, hanggang sa 21. Matthew 7, verse 20. Kul na kul, may kul. Taro pa diya, kul nara sa mga tubangan. Kul, tumitingin ka pa sa iba. Hello. Ah. Hello. So, dingon sa diya nga Matthew 1, City 20. Oh no. Sipin ba, sipin? Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propeta, pinagi silang binuhatan. 21. Atiwan, apin. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Amen. Amen. Hindi ko na kuyawan, pagbasa na ko ani, uy. Ana siya o sa English. Ano to? 21, verse 21. Who says to me, Lord, Lord, shall not enter the kingdom, but he who does the will. Ari ko nga, ala Lord. Di ba sa John 3, kay katong, makakita ka sa gingharian kong, makasulod ka kung sa to? Babaptize. Sus, kaya diri man ang sangko sa matiyo ba? Pag iwan na diri nga, wala ka nito man, hala, di mo ka kasud. Bitaw, kaya dili na ako, uy. Basta, na may Bible ulo. So, ningon siya nga, confident kita nga sa John 3 nga, sulod pa kay nabaptize ko, born again ko. Pero ang tanito man, uy, di ka sulod good, no ID, no entry. Hello? 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 Wala ba sa amin? Kami kay Walis akong self. No, niyo siya nga. No, we cannot enter the kingdom of heaven. Di mo na. Nakasulod. Hindi maka-window shopping ra ka. Nagturo sila Pero natutulahan. Gnashing man. Dagantang regrets, ana. May palagi, mata palagi. But when we are not applying the word of the Lord, dili-gidi gyapon ang sulod. That's why it's really important to be trained, to be discipled and equipped youth. Kaya kung dili igsuon na, dagang yung kang
I mean, dili man ni siya sa pag-compare ba? Ba't ka na bang huyaw yun siya kung kani dili niya ma-emphasize sa tanang kasimbahan na? Kaya na lang silang karatula, born again sila. Kaya na lang silang karatula nga, nabunyagan ko, makasulod ko sa gingarian. Dili di ay. Daghan di ay tang dapat nga i-emphasize diri. And gi-emphasize gyud kaayo sa Ginoo ang pag-aplikar gyud sa iyang pulong. Kay ngano man, and it's the grace of the Lord kay pahibawon ta ba? Kay kung dili ta pahibawon, basin pag-abot ato dito din, hatag kasi mong application for pag nga ay kulang man dito ba ito day. Yeah. So inong ato ka sa langit nga Lord, you are my Lord, you are my Savior, Jesus. I want to see your face. I want you and your presence to dwell in your house, Lord. Pero pag ingon dito nga, okay, wala ka naka-apply o forgiveness. Wala ka ka-apply o love your enemy. Love your neighbor. Wala ka ka-apply ani Jai. No? I remember, street ministry may tabok sa suba. Sa to, kuyog. Ikaw, burtokol. Ay, abot ka sa to. Dayon, basta kay ka naman na, magtambal-tambal siya, pero kung nabang gimix niya ang Christianity, itong takal-tambal. Di nakadamgo daw siya, gipadamgo siya ni Lord nga ni, tungas siya ka, taas ka yung hagdan na, pag-abot dito, pag-abot dito, lalo ko rin haanghil nga na ay libro. Na nakita niya dito nga, nag-worship ang mga tao dito sa sulod, katong pearly gates. Tsala, ganahan ko masulod din. Papangita na yung ngalan siya nga, sa yung ngalan, istorya siya. From cover to cover, medyo nakita niya ang ngalan. Wala siya dito, meaning di siya kasulod. Kabalo mo ni hangyo siya. Katulad ako nga pili sa pagkadalaga ko, kaya minyo. Ay, gini mo yung security guard. Kumahan niya, anghel. Diba sila sa katong pagkadalaga na ako ba? Nga apelido mo na, dili itong sa akong kuan. Kung ba na. Yun, git siya, oy. As in, yun siya, no, kay Damgo lagi ito niya din. Miki, mo. Hallelujah. No? Katawanan, pero it's really, it's really sad and it's really serious ba nga. Dili bitaw siya ingon katiaw-tiawan, bitaw nga kaya kayo na tumay mong kumpiyansa. Na, kaya jud kay nato. Wala nga, ganahan gyud i-emphasize ni Lord sa ato. Dito sa, same chapter. Dito ako na ibasa, 24-25. Yun siya dira, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. 25, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. During devotion ko nako ginote diri ingon siya people who walk the talk solidifies his foundation in Christ. Ato mga tao nga naglakaw gyud, nagilakwan gyud, gi-apply gyud nila ang pulong sa Ginoo. They are actually solidifying, meaning ginasemento nila ang ilang pundasyon diha ni Kristo. So kung ato adeng i-apply ang pulong sa Ginoo, we are, unsa man, nagbutang kag haloblak, semento haloblak, being founded in Christ, good ka. Kaya you're applying man the word. Meaning, you are a walking Bible naman dayon. Dili na lang siya kay taman na lang sa wali o sa sharing. Dili na lang siya taman sa kanabitang imong i-podcast ba nimo or imo bang ihatag sa imo ang mga tinunan or sa imo ang mga gimentoran, but ikaw mismo sa imo paglakaw no ma-apply siya ba, so it solidifies gyud ang atong walk if we walk our talk and practice what we preach. Okay, ako ni tanawon sa YouTube ha, karon ako I will wali myself, no, karon lang ginag vessel lang sa tayo ni Lord. So okay, so if you have your notebook and your pen, ato anang i-discuss what is disciple. Okay. Ingon siya diri, according to Google, disciple is a dedicated follower, student, or apprentice of a teacher, philosophy, or religion. Ingon siya, usa siya ka follower or student or apprentice sa usa ka teacher. Kinsa man itong teacher?
Holy Spirit. Holy Spirit is our teacher. No? So, dedicated ita nga mo follow sa iya. So, mayon nga ni si Holy Spirit nga, kini ang buhaton, dili lang, Lord. No? Buhat taglain. Ngita taglain dala nato. No? Pero ang disciple daw, ang tinun-an, unsa daw mo? Sunod. No? And if you go to the left, we will go to the left. No? Mm-mm. The Latin word for disciple is discipulus. And it means learner. Gusto ng learner? Okay. So, unsay buhaton gani pag mato tag school? Unsay buhaton na to? To learn, no? Oh, maminaw, to learn. So, ang disciple, from the Latin word discipulus, it means learner. It implies not just believing, no, in an ideology, but actively. Is it active? Ha? Active sa Facebook. Actively adopting and practicing the teacher's way of life. No? Mabuto na nila sila nung bawal gid ang tapulan nga Kristohanon. Because it says here, actively practicing the teacher's way of life. Meaning, ang pagkinabuhi, ang lifestyle ni teacher, baoy, i-adapt nato. No? So, mao na nga, nag-ingon siya dira, mao na nga, ang mga tinunan ba kay, kita ninyo nga, katubitang sa Matthew ba ito nga pagtawag bitaw ni Jesus sa ilalim sa follow me, kay gibiyaan gid nila. Ila ang mga katupokot, ilang papa, gibiyaan ni James o ni John. John ba? Isuot sila. So, mao na nga, they have to practice actively. Nausahay kita, sa Sunday lang ta active. Hello. No? Active ka, usahay sa Sunday lang. So, dili na siya pwede. Ang usa ka tinunan, usa jud ka, active nga nag-practice sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. No? Teacher's way of life. No, that doesn't mean po nga kanabitang ipamukha bitaw nga ay di kailangan jud nakuha na jud nimo na-apply na jud nimo nakuha. There are things sama sa akong ginaingon ag sa last Sunday ba. There are things nga mo bitaw mga nata nga struggle nato na. Kay galisod ta diha, alam mo, struggle bisayo nimo kalisat. Lisod, di ba? No? There are things, mo bitaw nang ang learner kay magbalik-balik mo nang ang student pagbalik-balik sa school nga naman. They're still learning. Learning. They're still learning. Now, that doesn't excuse nga kailangan mag-exam na, kailangan ka makapasar. Kaya kung hindi ka makapasar, hindi ka pa saman, kaadto sa lain nga grade, higher level. No? Nagets na to? So, yun na si Lord. Lifestyle siya nga pagkat-on. Now, for example, ang itsura ani, dili magod siya nga like, I'm imposing a disciple sa inyo or I'm imposing a tinunan, kailangan na-apply na nimot tanan-tanan. Dili man. Kaya kung ipa-apply lang ni Lord in one kuan lang, one snap, wala na, tuwa na sa trono. Wala na kadiri. Wala na struggle for you. Wala. It's a process. No? Nga naman si Jesus niya anidiri for 33 years. Because He wants to know the process. He wants to exemplify and demonstrate the process. Did you get that? Amen. Gusto ni Jesus mahimong example ba nga ang pag-mature, it takes time. In applying the word, it takes time. Kaya naamagoy ba na, believe me, I can relate to this ba? For example, struggle ko ani, I would isolate myself. And then the Lord would tell me, no, go, adto. I-invite man ka adto. Dili lang, wala ko. Then pagkahuman, na, lain na nila kong hawa kay, the Lord, ningon na baka Lord, nga mo adto na nga lang. Oy, buno, pasaylo. Lord, nag-disobey na po ko. But the Lord is still faithful to remind you again, to teach you again. No, go. Because that's healthy. You go to a community because it's healthy. Dahil pahinumduman na po ka, either through podcast, wali, or what, that isolation is of the devil. So, iparemind to the Lord sa imo Then, time and time again, when you pray, when you ask the Lord, dili man kanya pakyason. Sama sa iyang giingon ba nga, napagod ay kanang amahan nga mo, mangayo iyang anak og pantagaan niya bato.
Di ba? O di ba? Ingon siya correct. So, mo na nga, even in our learning, as a learner, as a disciple, dili siya diha-diha dayon. But there are some nga naa dayon diha-diha. Like for example, you have vices sa una. Kisa na mga bisyo diri sa una. Kilatan ang isa. O, di ba? Natay bisyo sa una nga, we are encountered by the Lord that instant, na-deliver din ka, the next day, you don't want that anymore. Naing na wala. I myself, na-experience na ko na. Nga kasang kuan, okay, wa na ko'y gana ato. Di na ko ganahan gyud pod. Bahalag miski unsaon ko bayad aning temptasyon na wa gyud. Pero there are weaknesses and there are areas in our lives that needs to mature. Mo nang diha ta sige dabu-dabuhan. Why? Ano man? You know why? Takit. Ha? Weakness man siya. But at the same time, for us to know, asa gikan ang strength. Yes, that's right. Asa ta dapat mo defend? Defend? Mo depend? Asa ta dapat mo depend, di ba? There are weaknesses nga, kanabitang, parihatong kang Paul ba? Kadamdam mo, ito siya nga 3 times na ako gipangayo ni mukwaan ni Lord. Ang tanga ni Lord, ginoo ko, ay rin, di na ako ganahan ni. Pero niyo ba sila ni mo akong grasya, sufficiente sa imo. Amen. Kaya nga naman, kung strong na katanan, ikaw na si Superman, lupad na. It's not a bird, it's not a plane, ha? No, Superman, nagkalakaw. No? That's why in the apostolic, dili lang gi-emphasize imong strength. The weaknesses, para you would know, you will be humble enough to know that you need others. Yes. Hello? Yes. No? So, dili dito dapat magmukmuk sa ato ang loyet ko, dili ragyot ko. Loyet ka, lood na looy, looy na lood. But we need the strength of the others. Para kita mo mature po ta. That in our weakness, dili na lang dahil ta mo depende sa tao, but mo depende kita niya. Kaya, balik ka sa ato point, to solidify our foundation in Christ, we have to apply. And there are some nga, dili pa nimo kaya nga ikaw lang magtindog usa sa masagingon ni Pat. Alala yan. Hindi pa kaya. That's a pastoral culture nga giingon ganina ni Mama Jen. Are you getting that? Yes. Kung dili pa kaya sa dili ka mayon nga tindog diyo. Nya mo pa'y pag-opera. Hello. Lagi. Dili pastoral. Dili pastoral. Apostolic na siya. Naingon na. Tindog diyo. Nakaitil. Naingon mo. Diba? In a pastoral culture, when you know that someone is weak, alala, isa. Dili ka, ika na kay. Ayaw ko doon. Layo! Mga ba na tendency mo, isolate na lang yun. Because the community itself, na apostolic na masyado. Apostolic na masyado. Masyado lang manuot. Sundalong na talaga. Miski dili sundalo gyud lamya gyud dili gyud drill sergeant og kuan ah. Hilak. No ay. Oh nasamnan. I remember nag-CAT mi nag-officer ko no ko kay para astig-astig ba. CAT officer din nag-tactical nami. Hala ka kay dito ba yung sa nag-platoon leader sa kuan lang yun sa last section. Nagigigil ako sa mga dili ko din. Kinala murag second to the last gid nga drill na mo nga kay di ba maglantaw ang brigade tapos maglantaw tong nag-inspect taningon siya nga makita ka niya mingon nga kay di ba ngayon nga ready for inspection sir or something like that dayon mo sige na kayo ready for inspection niya naglantaw niya agoy na mo masayop sa platon gudon mo no nanggigil na jud ko wala na jud ko kanang nangisog nakabalo bitaw mo white char ni poko na jud ko nilak ni poko na jud ko nilak magkaroon na mo ba? As in. Dili, Jude, ay ko apostol. Pastoral, naman ay ko sa stay. Stay and grow na team. No, naman rin sa marshmallow. Bara man din nato, diri mo drill. Pero, naalala siya ko nila, magkaroon mo ba? Tapos sa mga brigade staff ningon, kaya ni mo na, Lik, sige, Lik. Sige na, hoy, pagkaroon mo. Ang brigade commander na mo,
Pero grabe, nakaana jud ko nga dili. Ang pressure ba wa gyud nabungkag jud ko nayabo jud ko. Hilak jud ilang officer nakarang sila nga. Nato leader, hilak. Pag-abot na sa tactical nila. Magkano mo ba? Di ako na jilot na. No? Dili gini ko apostolic. Dito na rin ako na-realize. But anyways, going back, nasa natin mga commercial, no? Pero makita nato ba nga, there are some things good in our weaknesses that we need. Naapoy uban nga, dili naganahan pod mo grow because of too much pastoral. Nagets ninyo? Kung kanang bibibibiho na lang pud ka nga, ando ka luoy, 6 months na kaatong kuan na. Ando ka luoy, 6 months na nag-struggle. Maurag yapon, wala gi progress. No? Mali naman yun. No? Dili po dahil siya maayo nga. Pastoral na lang tanan. That's why need po tag-apostolic. Nagets na to? We have to learn both. We have to learn the fivefold. Again, going back sa ato ang kuan pagkat-on. Ang pagkat-on manggod kay initially kanarang maka-gain tag knowledge. Initially nato nga mahuna-hunaan, di ba? Tinaw dili. Kung ikaw estudyante mo to kag eskwelahan, ganahan ka nga makat-on, ganahan ka maka-gain og knowledge. So for example, science. So ganahan ka makabalo sa about sa science, branches of science, no? Planets and all that. Pero kanina, nakuha na ko niyo sa primal fire ba nga, ay kung tinuod gid ini. Labi pa man gid sa ato bitang pag-aplikar sa spirituhanon nga bahin and sa practical nga bahin. In learning, importante po di ay nga dili lang ka makabalo, but to unlearn. No? Because in learning, we only emphasize in gaining knowledge, but part of it also, we have to unlearn. Unsa man dapat ato ang mga i-unlearn? Ang ato ang pangkwaon na ba? Dili na nato ipadayon. Bisaya sa unlearn. Oy. Ha? Kanang dili na nato makatunan. Meaning, kwaon nato ba? Kwaon nato sa tong sistema. So we have to unlearn the old ways as well. Nagets to nato. Meaning, kung mag-apply ta sa pulong sa Ginoo, we also have to unlearn the old ways. Kung mag-learn ta, kay dingon di ba dito, to adapt. Meaning, atong i-adapt ang pulong sa Ginoo. Kailangan pud nga ato ang undangan tong mga karaan. So, usam itong mga karaan na to. Usam itong mga karaan. Mga bisyo, poverty mindset, Filipino time. So, usa to. Mabitaw ng kato ang pagduso ni Daddy sa ato wala lang da ito nga gihimutan niyang tinunan nga makabalot sa fivefold, but at the same time nga, unsa man, makuha sa ato-atong mga mindset nato sa una. No? Unsa naman? Unsa na kaayo ang mga butang nga imo nang nabiyaan or na-unlearn na nimo and then at the same time nalakwan na nimo ang pulong sa Ginoo. Unsa naman kay itong mga butang dili malit. Give me one example sa paglikang. No? You're reading the word. Unlearning, unsa pa man nimo gibasa? Ngalain nga mga butang, no? Kung sa una kaya nimo 365 days without reading the Bible, now you're learning to read the Bible. Kung sa una wala sa imo ang prayer or ang prayer nimo sa una is balik-balik memorize for 365 days every Sunday lang, karon you're praying na from in the morning ba, in the afternoon. Kinaana kay nasabtan nga ang pag-pray di ay dili lang sa simbahan taman. Kinaana kay nasabtan nga ang prayer di ay is talking to the Lord. That everywhere and anywhere you are, pwede ka makapray kang Lord. No? So mo na siya ang pagkatinunan. Itsura sa pagkatinunan. So ayaw siya kanabang, yung bitang dakong wala. Kasi katuro mga apostol, may glimong disciple ni Lord, no? We here are disciples of the Lord. We here are learner. Kaya kung wala na kay ganahan nga makatunan, ay, you're free to go. No? And then, willing pud unta ka, nga ato ang undangan, nga ato ang biyaan, di itong ato ang naandan. Nagets to na to? No? Kung sa una, dilitaan na diyan ng mga batog tao, kay maulawon ta. Karon?
So, ato mga assurance din ang nakikita. Makuan gid mo, ma-train gid mo. Nga, maabi-abi gid ang tanang tao. Because of that, nga naman, na-adapt na nimo nga makaambat ka sa tao and then naundangan na nimo tang natag ka na kay wala tag ka na luoy nga luod. No? So kung sa una naanda nimo nga magdumot, you hate a person for 6 years, 7 years, 18 years, karon basta ko na lang ka for 5 minutes then okay na pud mo. Di ba? Congratulations. Ano ba? No, naanay kuan ba? Naanay transition ba? Naanay pagbago ba? So, nagets to na to? Okay. Again ha, ang pagka-learner nato, ang pagkatinuna nato, dili lang para maka-gain ka og kahibalo. Nga, Lord, I want to know you, Lord. I want to know you. Dili pa ibalo po dilod sa imo ang anak, naamang ka anak. Okay ra Lord, basta I want to know you. Hindi naman pwede yun. No? So, muna siya. Dirita sa John 3:30. Juan 3:30. Asya gingon dira. Pali ko basa guys. Inahanglan siya muuswag ug ako mokunhod. Okay. So nakita ninyo, kailangan si Lord ang mo-increase. Asa man siya mo-increase? Sa tuwang sulod. Okay. Sa ato ang kinabuhi. Then ang mo-decrease, dapat kinsa? Okay. So muna mo ang kuha ni Atiling para ni mo. Ang mo ang kana bitaw mantra ng mga dili para namo. So we have to decrease. And the Lord has to increase. So ang knowledge nga dapat atong mahibawan nga kanimoy ako ang kanina magud ako naandan Lord, man gini akong pattern Lord. Inunani naman jud ko Lord, no? Dili di ay. Gusto dai ni Lord nga siya mo increase. That's why we have to read His Word. That's why we have to abide in His Word para makailata sa iya. Para siya mo Increase. abundant siya sa ato. That's right. Okay, let's go to Philippians chapter 3. Verse 8 to 13. Mama Nels, ikaw basaan ng Philippians, mother. And then sa Ephesians 4:21 to 24, si Alin, may akong ganahan pabasahon. Palihog ko no. Again, Philippians 3:8 and 13. Si Mama Nelly. And then Ephesians 4:21 to 24. Si Alin. Get ready, Ma'am Shi, Colossians 3:16. 3:16. Mama Joji, Ephesians 5:18. Ephesians. Oh, wait lang ha. Si Papa Dan, Ephesians 6:11 to 13. Pakisulat ng para madali tayo sa ano. And then 2 Corinthians 4:8 to 18, Rose Jean. 2 Corinthians, pakisulat ha. Okay. So, na-assign na, no? Okay, pag i-mention ako ang scripture, ikaw na, okay?